Mic check, sound check. Mic Johnny check. Mic Johnny check. Mic Johnny check. Sound check lang. Okay, malalayaw ni ako Diyos sa bawat isa sa ating buhay. At totoo yun na yung ating karumihan ay biyakap na tayo. Pay-pay-sugay ako. Dili nga minsan hindi ako masibutan at nagtagpiluak na hindi nga panang pagkaroon di victory in Jesus. Kung kayo natin, ang luluwag tayo. Hindi ko maramdaman tayo niya Diyos. Sa ating karumihan ay biyakap na tayo. Totoo yun. So, madahil-ayaw niya ako Diyos at hindi tayo. Dito may isa pang hawakan tayo mga importante. So, praise the Lord. Puri ng Panginoon kasi Tagalog po tayo ngayon. Tagalog. Kasi ito yung mga kapatiran natin galing sa Bilibid Boys. At Tagalogan. From Saudi Arabia. Alam niyo yung history ng Saudi Arabia? Di Saudi kami na dahil ako Bilibid Madlang. Sabi niya kasi, alam mo Saudi na yan, yung mga galing dyan, ang original yan, si Batang Quiapo. Yung Batang Quiapo pala, si Fernando Po Jr. Kasi si Fernando Po Jr. nung lumaya siya, bumalik sa Quiapo. At sabi niya, sino kasama mo? Balikbayan yan. Sino yan? Saan galing? Sabi ni Fernando Po Jr., galing ako Saudi. Yung pala, sa Munti, sa Bilibid. Yan, kaya doon ang galing yung historical yan, ay original yan, si Fernando Po Jr. Kasi si Fernando Po Jr. ay, siyempre, sikat pa nun siya eh. Pero ngayon, wala na. Di ba? So, yun ang po rin ang Panginoon sa ating buhay. Well, digmaan niya. Magamatigubat ijay Iran versus Israel. At siyempre, naki-interpret ni Amerika. At hindi pa ilang gamin na tigubat. Ijay Bagyo kat nagrong iti digbangan doon. Tapos dito sa Bagyo, sayahan, panagbenga. Padamati panagbenga. Nga padamati kumot nila. Alam niyo yung digbangan dyan sa Bagyo? Palakihan ng float. Digbangan din yan. Ano yung tigastos na tapay sa float? 500, 600. Tapos, di iti gumat. Sa Bali na itanga, wala namang mangyari. No, minsan, may gusto ng Panginoon sa ating kung bakit nangyayari sa mga ganong sitwasyon. Pero lahat ng control kami, hindi lang message natin dyan tayo sa sinabi ko lang yun kasi related yun. Diyan hindi may isang tayo. Yun ang isang maobserbahan po natin sa ating buhay mga nangyayari. Pero hindi natin control. Okay? Bago tayo dadako sa salita ng Panginoon, tayo manalangin. Apo Diyos, malayalaro ka. Mabinsan mo na nagyamyaman kami di kinaibag mo. Kan pinagaya mo, kinyamya ako. Nagyamang kami ng ating reminder. Araw-araw di sasaw po. Dawatan mi ka di nga i-bless mo di sasaw. Na iso di mountain, di wisdom kinyami, mountain, di conviction, motivation, at di kasta patuloy ka di. Agserbi kami, patuloy kami, lumago kami. Babalik kami, ustig yan. Managbasol kami ngayon. Magyamang kami na nagkita kami Diyos, na guidance mo, iti sasaw mo nga, iti iso di mag-motivate, iso di takdagdaran mi ako, kapag kasta magkaroon kami iti idea, o doon niya man nagkita relationship mi ako, kinyam, at babaan kanya ako Meso Kristo, at agyamang kami ako, para kita naman ba nagkakaroon iti sasaw. Han mga baybayan ako Diyos, nga refleksyon na, doon ikat ag-reflect kung may ibiyag mi. Iti amin nga parang iti garaw trabaho, yaman nga rarabitan niya ako. At yaman kami na ako sa sasaon, padahilayaw ka. Ito iti gawat mo. Kararami, tinangan niyo sa akin. Amen. Okay, ang ating pag-aralan sa umagang ito ay the supremacy of Christ. Okay? Kung may Bible po kayo, sa Colossians chapter 1 verse 15 to 20. Okay? Sa Colossians. Basahin po natin. Ulitin tayo basahin. Okay, Colossians chapter 1 verse 15 to 20. The Son of the invisible God. The Son is the image of the invisible God, the firstborn among all creation. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or power
or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Verse 17, He is before all things, and Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn among the dead. And so that in everything, He might have the supremacy. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him to reconcile Himself all things with things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Okay, bago natin pag-aralan ito, the supremacy of Christ, gusto kong maghayag ng isang historical na kung saan si Apostle Paul ay during pangatlo kasi sa Antioch, yung dyan sa Bithynia, Persia, tapos bumalik sa Antioch. Yung pangalawa, naglakbay siya sa Turkey, doon sa Macedonia, doon sa Philippi, Corinth, then bumalik. Then Antioch ulit, tumaas ulit. Yan. Nung third, pangatlo na yan. Nung third, pangatlo, sabi ng mga posibleng 3 taon siya doon sa Ephesus. So habang nag-ministry siya sa Ephesus, doon habang nagtuturo siya about ang ating Panginoong Jesus Kristo, ang kanyang tinuturo, ay doon na-encounter ni Epapras, doon niya narinig si Apostle Paul na nagtuturo doon sa Ephesus. Kaya, si Epapras kasi, doon siya nagpunta sa Ephesus, so siya yung isang audience doon. Siya yung isang tinawag ng Panginoon para magpupunta sa Colossae. So ngayon, nagtayo siya ng church sa Colossae. Yun. So habang tumatagal, dumami sila. So, doon siya nag-ministry. So, ginawa niya yung kalooban ng Panginoon. So, makita natin yung si Epapras ay, so si Apostol Pablo, hindi siya pumunta ron. Doon lang siya sa Ephesus. Okay? So, ang isang tingnan po natin, yung sabi dito, ating pag-aaralan about Christ, nung nakulong si Apostol Pablo, first Roman imprisonment niya, doon niya, kung pasahin po natin, doon siya nakulong sa Rome, first yun. So, hindi ni Epapras, kat marigla na kayo umatake about Gnostics. Dito may isang kalaban natin kami Gnostics. Dito may isang reasons, mga pa yung reason natin ito. So, posible na naglakbay. Kasi basahin po natin sa chapter 4. Sabi niya kasi sa chapter 4, verse 12. Sabi niya kasi, dito, kasi sinabi rin niya, posible na naglakbay siya. Sa Colossians chapter 4, verse 12. Patungkol kay Epapras ito. Sinabi ni Apostol Pablo, brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who escaped in the death. Sa Colossians, patawad po. Doon sa Colossians chapter 4, verse 12, sabi ni Apostol Pablo, 12:13, Epapras, who is one of you and servant of Christ Jesus, send greetings. He is always wrestling in prayer for you, that you may be stand firm and all the will of God, mature and fully assured. I both him that he is working hard for you and for those at Laodicea and Hierapolis, our dear friend Luke and the doctor. So, minention na si Epapras, dinili na po sa Paul, may sa isunan na servant nga hard, hard and hard labor isuna. So, commentaries ko na posible na naglakbay. Kasi minention, dagito'y nakadwada na manajero. Kasi hindi na, kanang Apostol Pablo, first Roman imprisonment na, diyan nakarami ti surat. Nakarami ti Colossae, Philemon, Philippians, Ephesians. Iso ka nakita ka kunada, yun sinasabi ng prison Ephesians. Okay? So, posible na si Tychicus at si Onesimus, sila yung nagdala doon sa Ephesus.
at saka doon sa Colossae. Kaya ito, nagawang sulat Colossae. So makita tayo, iti trabaho niya ako yung sa tibiyag ni Apostol Pablo nga agituro. Uno jay motivation na makisulat iti kastoy nga letters. So of course, mamati tayo nga dahil ito kinasihan iti ni Apo Diyos mismo. So dito may sa igaman tayo maroon. Ibang barat na ito, ito yung Gnostics gamin, iso na ito italakdata. Kaya, dito purpose ni surat gamin na ito, iti purpose na, about Gnostics gamin kat, about theory. No makita tayo yung statement gamin kat about invisible and invisible heaven on earth. Kasi in si parin na gamin na ito, yung beauty Gnostics about dualistic, na spirit is good, but evil is matter alone. Madi ka no ti matter, but evil ka no ti matter. So, dito may isa na belief in Gnostics. So, nung ni Apostol Pablo, i-present na iti relationship ni Christ. Pinesent niya yung relationship ni Christ sa lahat ng bagay na yan. Nakikita man o hindi nakikita. Kaya ang sabi dito, sa ating pag-aaralan, ano? The supremacy of Christ. Ano kilala mo yung supremacy of Christ sa sinasabi ko? About Gnostics. Ano? Kay Pablo. Ang sabi dito sa verse 15, so makita natin, the Son is the image. The image. Ang image dito, dahil yung antichrist nga, ano di talo? May talo. There are three proof na kung saan nagsasabing patunay na kung saan ay si Christ ay supreme being. So, three proofs about His supremacy. Na kung saan tatlong proof kay Christ na nagsasabi siya ay supreme or nakatataas or siya yung pinaka mataas. Makita po natin yung isang dito, yung content kasi, yung the Son is the image of the invisible God. Kasi nung una, hindi naman nakikita ng Diyos eh. Sino mag nakakita si Diyos? Wala, di ba? Ito kasi, ito yung to break the thoughts of yung mga Gnostic kasi para sirain yung kanyang tayo. Kaya ito si Pablo, sabi, yung image na yun, sa kong kasi ito eh, sa Greek word na icon, or ito yung image na mismo yung, kumbaga, representative. Ito yung image na form, o kumbaga yung katangian na nire-represent niya. Sabi dito, that's the sign of the image of the invisible God. So, ito yung isang tingnan, pansinin po natin mga kapatid kay Kristo. Siya yung image na kung saan re-represent niya yung God. Pati yung Father, re-represent yung God. Pati yung Father, pati yung Holy Spirit, re-represent niya yung God. So, tatlong God, hindi ganun. Hindi, tatlong persona. Kasi God din si Father eh. God din si Son. So, naka-focus dito about Christ niya, iso iti makikita, character ni God, yung katangian ng Diyos na yan, yun ang nakikita kay Kristo. Ang sabi dito, the Son of the image of the invisible God. So, nagiging visible niya siya. Saan? Sa katangian na yan. Sabi dito, malalaman natin yan mga kapatid. First is, saan? Over the creation. Dito yung verse, kunanat to, sabi sa 15 mat lang, 15b. The firstborn over all creation. Verse 16, for in Him all things were created, things in heaven and on earth. Sa lahat ng bagay nilikha. Ano yung Tagalog? Praise God. Para sa Kanya lahat ng bagay ay nilikha. So makita natin yung overcreation. Okay? Doon sa overcreation. Lahat ng bagay. So paano siya naging supreme sa lahat ng creation? Ang sabi dito, saan?
yung yung nakikita at hindi nakikita. Invisible. For Him, all things were created, things heaven and on earth. Sa langit at dito sa lupa. Yung nakikita natin, na bagay-bagay na yan, amin na makikita tayo. Isu iti supreme kita. Okay? Lahat ng nakikita po natin, siya yung kataas-taasan dyan. Kataas-taasan. Siya yung over, okay. Although outside iso the universe, yung Adam at lahat iso na. Isuti nangunguna. Okay? Amin nga na parswa. Things in heaven and on earth. Visible and invisible. Pati yung nakikita natin, lahat ng tao, yung mga bagay, yung nahahawakan natin at nakikita. Siya ang dahilan dyan. At invisible, pati yung mga spiritual being, yung mga espiritu. At saka yung hindi natin nakikita na mga bagay-bagay. Oray na gijahan na explain ni science. Handa makakuha, handa ma-explain, handa makita eh. Ano makita? Kasi i-explain lang ni science kasi makita na lang eh. So, pati na gijahan na makaya explain. Si Christ ang dahilan doon. Kasi limitado tayo eh. Pauna nakita natin na, yun lang eh, tikitaan tayo lang, ay gano'n siya ibantay, no? Ang tumangos mo ba siya matang tayo, at tayo. No, kaya na kumakitaan siya, at ako, nilimitado siya side tayo eh. Pero ratio na, tayo na. Okay? Ang point dito ay amin nga ba na visible or invisible at yung nasa langit at dito sa earth, yung dito sa lupa. Ay Kristo lahat yan ang dahilan. Siya yung man dyan. Siya yung tawag nito, eminence. Dito kasi sa kwan, for this overall creation, yung firstborn kasi dito sa prototokos, hindi yung, siya yung unang na-create. Kasi sabi nila, siya yung unang na-create eh. Kasi may mga turong ganyan, siya yung unang na-create. Hindi! Siya yung nangunguna sa lahat ng bagay. Lahat ng nilalang. Amen? Siya yung nangunguna. Kasi ang Gnostics kasi iba eh, kaya nga sinulat ni Pablo yun eh, para sirain yung kaisipan, para i-dispute yung turo ng Gnostics na yan. Yun ang isang dahilan dito mga kapatid. Siya yung dahilan, no? Ano pa? Hindi lang nakikita, with the thrones. Trono. Siya yung dahilan kung bakit may mga trono. Paano yung digmaan? Siya yung dahilan. King, Prime Minister, Presidente. Of course, may plano ang Panginoon dyan. Kinukontrol niya. Kay Christ lahat yan. Pero yung appreciation sa tao, iba. Iba yung pag-appreciate ng tao. Sa demonyo yan. Excuse me. Mga gano'n, di ba? So, makita tayo hindi creation about ni Christ hindi siya yung mandyan, siya yung nakatata. Siya yung reasons na kung may creation. Ano pa? Kaya hindi may sa makita tayo kakabsat thrones or power. Kasi yung kapangyarihan na yan, the word power, dinamita o your force, or energy, siya yung dahilan sa lahat ng creation. Salamat kapatid. Thank you. Pagpalain ka ni Lord. So, si Christ ang dahilan. Remember, mga kapatid.
Kasi tanggalin po natin yung ako ang dahilan. May mga ganun eh. Okay? Naalala ko, wait, man. Ano sabi ba? Thrones or power. Okay? Lahat ng kapangyarihan. Kay Christ lahat yan. Eh, sa Biblia, historical yan eh. Yung mga digmaan na yun, yung power. Kung basahin nyo sa Kings, doon pa yan eh. Persia, Palestinian, Israel, Babylon. May historical na rason kung bakit nangyayari yan. So, sino ang Diyos ng Old Testament? Sino ang nagpakilala ng Diyos ng mga Israel? At ang Kristo na ito. Eh, claim din ni Christ, bago si Abraham, andun na ako. Sa kaisipan ng Hudyo, Diyos pala ito. Diyos pala ito. So, sinong Diyos nagpakilala na Christ na ito? So, siya yung lumikha sa lahat-lahat ng bagay. Amen? Yun ang dapat nating tayuan. Siya yung lumikha. Hindi lang power. Sabi dito, authorities, rulers, authorities, all things have been created through Him. Through Him and for Him. Para lang sa Kanya. Para lang sa Kanya. Yung mga casualties, yung mga digmaan, binumba. Halimbawa, binumba ng Iran yung US sa Bahrain, Qatar, sa Kuwait, UAE, binumba lahat ng US military base. Tapos nung maraming namatay, Allah Akbar! Sabi eh, so, para kay Christ, yun lahat, di problema lang di appreciation di tao, di ang bulang at iba. Di ba mangyari ka na? Lahat ng nangyari bagay na yan ay kay Christ. Yung mga nawala na yun, baka oras nila, uwi. Di oras nga mawad na, di moment yung tumayap, di balang, missiles. Di ay itibay sa kay Christ. Lahat ng nangyayari dahil kay Christ at para lang sa Kanya. Lahat yan. Okay? Para lang sa Kanya. And for Him, liwanag mga kapatid, for Him. Kasi sa Gnostic kami, sinisegregate yung evil at saka good. Pero kay Christ, lahat yan kay Christ. Ganun kay Pablo eh. Ang maninilasin iti spirit kat budlaan tapos jay spirit matter kat good. Matter is evil. Nang may sabay nagpaiso, makita at nagpaiso kat kakabsat kat. Hindi istagyan mas pasama ko paiso nalaging po yung mga division at diverge. Yung diverge about diverge. Yung belief in Gnostic na may about creation na Sophia. Sabi nila eh, yung si Sophia, isang figure ng babae na kung saan sinubukan yung mag-create na wala siyang partner. Kaya yung mga pangyarihan ng Diyos, in-expel siya through yung accidental na spark at bumaba dito sa equalipicalo universe na expel ko siya. Diyan yung wisdom, Sophia. And the creation, yung belief iti Gnostics. Yung binabasa ko, may ganun belief ang Gnostics. Pero hindi ganun ang sa Bible eh. And in the beginning, God created heaven and earth. And God said, let there be light. No? Ilaw. Pero ilaw na sinasabi ng mga Gnostic, iba yung ilaw, maliit daw na ilaw. Laser light daw. Maliit. Pag sinabing laser light, maliit na Diyos. Siya yung pinanggalingan ng lahat ng bagay-bagay. At si serpent daw ay siya yung bringer ng knowledge daw. So to discover wisdom, gamitin mo daw yun. Iyon lang tayo ng Gnostics. Kaya kita, i-comparison tayo yung Bible at ada yung sa Bali. At i-claim yung Bible at yung Diyos na yan, siya yung lumilang na lahat. Lahat ng creation. Sa universe,
itong solar system, basit lang yung solar system. Babasit lang nga sa tapok ng rumor at tao. Space. Nung niya mo Diyos, si God, si Christ, siya yung over the creation. Amen? Yun yung isang pansinin po natin. Kasi yung iba, evolution pa nga eh. Tawag nito yung maliit naman, nag-evolve, maliit na particles. Nag-evolve siya hanggang sa naging buhay. At buhay, basit ka piyan, igarang balik na tao. Kiti-kiti, igas din, di ba, iganabatos, tapos nagbalik na tao. Yan, di ba isa? Nung dagit-agamin nga view, dagit-agamin nga doctrine of the creation, but of course, for us Christians, tinakdaran tayo magtiyako Diyos by His power. Amen? Through the act of power of God, through His word. And God said, sinabi ng Diyos, magkaroon. Yun ang dapat nating tayuan, mga kapatid. By His word, through the power of God. Yun lang. So, kanya tayo manamati, by faith, mamati tayo. Tayo iti, bagbaga iti sa Saul. Kasi pamahati tayo, historically, kada iti Hudyo, yung nagkapagkilalang Diyos ng Israel, siya yung lumikha sa lahat talaga. So, hindi lang yan, mga kapatid. And over the creatures. Creatures, ha? Pagkaiba kasi yung creation at saka creation. Yung creation, generally, lahat. Okay? Lahat. Iti verse 17, wala na. Verse 17, makita tayo, tingnan mo natin. He is before all things, and in Him all things hold together. Okay? Pag sinabing creatures, specifically, although specific, pero lahat ng specific, siya yung andon, kumukontrol sa lahat ng bagay. Okay? Kanina yung creation, siya yung kwan lang sa lahat. Pero dito sa creatures, sila yung andun siya, mismo yung presensya niya, yung power niya, kinukontrol niya lahat. Wala na to, sabi dito, He is before all things, and yung before kasi, although siya ay sa theology kasi transcendent God, may immanence. Although andun siya, pero andito rin siya. Kinukontrol niya lahat. Immanence din siya. Immanentia. Okay, gusto ko lang i-share ito sa theology kasi may opera intra, extra. Doon sa opera extra, yung application to the works of God, sa lahat ng bagay na nangyari, ang makikita mo ay immanentia. Nag-immanence ang Diyos sa lahat ng bagay. So therefore, kung may immanentia, His presence, His power, ano ba? He control para mag-exist ang isang bagay. Para andito tayo sa church. Pati ito, kinukontrol niya. Pero yung pagtulong mo, inalaw lang yan. O, baka naiglip ka lang. Pero, pag sinabing control, He limits. Nililimitaan niya, pinapahintulutan niya, nilalagyan ng presence, nilalagyan ng power. Lahat ng creatures, lahat ng tao, animals, things, amin na kita, particles mo rin ka alat kanal, magtutuloy na rugugin, amin na kita, isusustain na. Wala na to'y, sabi dito, hindi pa lang yan, sabi dito, all things and in Him, all things hold together. Naalala ko tuloy yung anak ko, kasi may project sa Paralang, project dahil nga po, gawa sila ng solar system. Tapos, basta na narunod na papel, yung kabel na itanong, i-offer na nga eh. Tapos, binukal-bukal na. Hindi na anak, ano na anak? Papa, ito yung project niya po, solar system. Ay, so, hindi binukal-bukal na, yung kaplanin, ito no, asteroid. Kasi nakutang-kutang gano'n, asteroid. Ganon tayong tao. Kasi hindi tayo ang tao, parulog tayo nga eh. Well, makinig po Diyos, yes, walang system tayo. Perfect round, orbit, magnetic fields, gravitational distance. Eksakto. Eksakto. Ang sabi dito, mga kapatid, tingnan po natin, all things hold together.
So yung distance, solar system lang yan, pinag-usapan. Pero doon sa galaxy, yung universe na yan, layo. Trillion light years. Magkano isang one? Magkano isang one light years? 99 trillion. Ilan hindi magkano? Ilan? How much? Siyempre, pardon niyo, para magkano, marami. Sir, ibaloy kasi ako, hindi ako Tagalog eh. Kasi pag sinabi magkano, parang bibilhin mo eh. Bibilhin mo yung light years. Hindi. Ilan kayang, if you can travel the speed of light years, malayo yan, hindi kaya. So, hindi magkano, ilan. O nga pala. Sorry po mga kapatid. Tao lang po ako. Masama. Kasi yung totoo yung sabi. Thank you, sir. Kasi yung kung magkano eh, parang bibilihin mo yung kalayo nung lalakbayan dyan sa hipapawid na yan, sa space na yan. Okay? Pero ang masarap dito mga kapatid, masarap pa sa inyo. Ma-appreciate tayo. Ma-appreciate ko natin yung hold on together. Si Christ mismo. Sa creators na yan, lahat si Christ mismo, siya yung kumukontrol. Okay? Ano ba makikita natin? All things hold together, hold on together. Sinusustain niya. Yung unity sa lahat-lahat ng bagay, pinukontrol niya. Okay? Concurrence. Na-encounter niyo ba yung word concurrence? Kinakanker niya. Sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Dahil kay Christ. Andito tayo, malakas tayo. Dahil kay Christ. Lahat yan, yung kaalaman ninyo, yung motivation ninyo, yung will ninyo, yung guidelines ninyo, yung word of God, yung i-preference nyo. Dapat word of God. Aming data is Christ. Siya yung dahilan. Hindi lang tayo, lahat ang exist. Lahat. Siya yung kumukontrol. Amen? Parang hindi ka naniniwala. Sinasabi kayo dito. Okay? Ba't kita we are word of God dahil niya, so di ba isang taktaktaran tayo. Ni Christ naman po kontrol niya. So exactly. Okay? Unity. Sustain. Gusto mo na pintas iti arrangement iti universe tsunami. Kaya mas ano nga dyan mali na thoughts tayo, so naman lang. So, counterpart tayo. Yan, discover tayo pag masistima tayo, sinergy ko tayo. Wala kayo bishop. Systematic yan. Systematic. Sama tayo. Systematic. So, hanap ba? So, kailangan systematic. Okay? Kailangan talaga. So, hindi lang creators. Mga kapatid kay Kristo, hindi lang creators. Ang nakita mo natin, pangatlo, last, sarap pakinggan, no? Last point. Amen? Amen. No, last point ko, nag-isang million niya. Okay, sabi dito sa verse 18. Ito, kapsat. Nakita tayo over the church. Okay? CC niya. CCC. Anong Christ Centered? Christ Centered Church. Christ Centered. Creation Creators Church. CC. Naalala ko yung Holy Bishop na kasi nagpilpilayan ka lang gano'n. Wala lang ni Pastor hindi pa, but seryoso kasi si Juan eh. Si Brother John yata yun eh. Hindi niya kasi kinain yung gamot niya. Anong gamot niya? Amoxicillin. Ano ba? Huwag mo paniwala yung amoxicillin pala. Amoxicillin. Magsisi ka.
yung sabi ni Pastor Juan Romulo, lahat ay pinagpala. Yung iba dyan, pinagmunyas. Yung iba dyan, pinagbulpen, pinagdrams. Yung iba dyan, pinagdrive, pinagbiko. Ano ba? Yung iba pinagsaklay eh. Si Pastor Rodel nakasaklay. Pastor yun nakasaklay. O baka sabihin nyo, kulang kasi sa pananampalataya. May mga ganun eh. Kulang sa pananampalataya, may nakasaklay. Pastor kasi, hindi kasi nagsisi sa kasalanan, kaya na ganyan, napinay, may saklay. Wala naisipan na gano'n sa ating kapatid. Mga kapatid, no? Ang sabi nito, over the church. Hilang mo natin. Verse 18. Verse 18. Sorry. And he is head of the body. Siya yung ulo ng katawan. Anong katawan to? Of course, Ecclesia. Okay? Siya yung ulo. Makita po natin, he is the leader of the church. Siya yung leader po natin, si Kristo. Hindi si Bishop. Hindi si Doc. Pero ginamit din sila para maging leader sa local spiritual. Pero yung tunay na leader ng church, yung iglesia, ano sabi dito? He is the head of the body. Siya yung ulo. So therefore, kung siya yung ulo, siya yung utak, siya yung dahilan kung bakit may church. Of course, in the knowledge of God, and yung application to the knowledge of God, tayo. Kung ano ang sinabi ni Kristo, sundin po natin. Kung ano yung policy, rules, dapat po tayo na mag-comply. Kasi, siya yung natin eh. Siya yung ulo. Iso ti utak, iso ti mastermind. Ano sindikato ha? Sabi ko, sindikato. Sa sindikato, sa mga dito Christianity. Ano din kasi, mabakal sa Christianity, sindikato yan, Islam yan, tira-tira lang yan. Hindi ganun mga kapatid. This is a serious matter about faith, about the freedom, about the legacy, about God, kung sino ang Diyos sa atin. Okay? So, dapat ma-appreciate tayo kasi siya yung ulo. Ano? Nakita mo natin, yung church na yan kasi, pag sinabi kasi church, alam mo natin na commonly, sa mga kasamahan natin, ecclesia, na-separate or kinuha dyan sa mundo, kinuha para is ecclesia or ikaleo, siniparate na mga tao. Yan yung pinili ng Panginoon. Nagkalyo. Ikaleo. Hindi, Greek word kalyo. Tinanggal. O, ilalis ng Panginoon sa mundo. Anong ilalis niya? Yun. Kinuha niya tayo. Paano? Kay Christ. Sa church niya. Kasi siya yung leader, siya yung mastermind dyan eh. Hindi ikaw yung mastermind ng buhay mo. Hindi ka ang mastermind dyan. Sa mga kapatiran sa Bilibid, alam ko nang galing sa Jeruel, kay Dr. Lucas. So, hindi sila tulak sa mastermind dyan. Pero ginamit siya ng Panginoon para maging spiritual leader. Doon sa Jeruel, Crescent Church. Pero Christ pa rin. It should be Christ pa rin. Siya yung una. Either local. Pero ang sinasabi ni leaders na ito yung tinubos kasi eh. Ito yung talagang tinubos. Ito yung talagang dito yung dadauluan na ako tayo sa Kristo. Saan niya ito? Okay? At yung kay Kristo, si Kristo yung curious niya. Okay? Pagmamayari ka ni Kristo. Siya yung curious mo. Yun ang ulo. Okay? Kasi siya yung mastermind yan eh. Okay? Sa kanyang katangian, sa kanyang gawa sa cross, lahat. Okay, pati yung pagtubo sa atin, siya yung ulo. Pero hindi nakita yung dahil nakidependa lang, kaya ka mabuti yung pastor, ipinili ka, ginamit ka, hindi ganun. Siya yung ulo, siya yung reasons kung bakit ka tinawag.
Or bakit ka nai-include? No, apay na nai-include pa yung church ka dahil. Amen? So ano pa, magkita natin, siya yung founder. Ilang leader, founder, sabi dito, the church, he is the beginning. Wait, excuse me. Letter B, letter B. Letter B tayo. Not only is a leader, but he is also a founder. Sabi sa verse, and then B, sabi niya, the church, and he is the head of the body, and the church, he is the beginning and the firstborn from among the dead. Siya yung founder. Siya yung firstborn. Anong firstborn? Siya yung pinanganak. Siya yung one founder ng church na yan. Pag sila kasi, yung founder kasi yung siya mismo yung gumagawa ng mga activities sa church, sa spiritual natin. Siya mismo. Paano? Ito, mga kapatid. Tingnan mo natin. And the firstborn from among the dead, siya yung sa lahat ng tao patay, pero siya yung unang pinanganak sa church. Siya yung nag-founder ng church na yan. Incarnation. Naging tao siya. Naging katao siya. Kay Pablo ito baka sabihin nyo, puro-puro mo lang yan, Mike. Kay Pablo to. Kay Pablo. Okay? Kay Pablo. Sabi dito, and the beginning and the firstborn, sila na-umpisa, and the firstborn among the dead. Siya yung unang nag-resurrect. Siya yung unang pinanganak sa spiritual. Okay? Kung gaano siya nag-resurrect, ganoon din tayo sa mga Christians. Lahat ng activities ng isang mananampalataya sa buhay niya, si Christ yan. Panalangin, repentance, yung commitment mo, yung compliance mo sa activities, kay Christ yan. Di para sa atin. Although sayo gumagawa, pero nakikita yung reflection kung sino si Christ natin. Sa church, yung totoong church, ng palataya. Kasi ang church, naman, tayo yung church. Tayo yung church. We are the templo. Tayo yung templo. Tayo yung church. Ano yung church building? Tayo yung church. Ano na ako nung local church, ano na ako nung local church. Spiritually, tayo yung church. Okay? So, tayo, ni Christ mismo, di ba, gargaraw kanya tayo. As his leader, as his founder, and, ano masabi? Dito mga kapatid. So that everything he might have the supremacy. For God was pleased to have all his fullness dwell in him. Okay? Yung kabuuan ng Diyos, yung kabuuan ng Diyos, ano yun? Habang i-pleasing na lang, ano siya eh? Makikita kay Christ diyan. Doon nakikita kay Kristo. Ang sabi dito, for God was pleased to have all his fullness dwell in him. So, kay Kristo, mo nakikita yung isang katakian ng Diyos. Hindi yan tinanggal. Hindi yan tinanggal yung pagka-Diyos niya. Yung nung nakaraling ko, yung preaching ni Pastor William, yung humiliation of God. And then, may Bishop, yung exaltation of God. Ayos, maganda. Yun yung kenosis. Dalawang topic kasi yun eh. Yung humiliation, yung at saka exaltation. Yung kenosis yun. Ngayon, kay Christ naman ito, yun ang nangyari yun, ay hindi niya tinanggal. Andun, sabi dito, adaidyayan eh. For God was to have all his fullness dwell in him. Kay Kristo na. And through him, to reconcile to himself all things. Lahat ng bagay. And then,
Specifically, lahat ng bagay sa isang Kristiyano. Yung completeness mo, yung salvation mo, lahat ng bagay sa'yo binigay kay Christ yan. So, kay Christ lang nakikita yung redemptive act of God, yung gusto ng Panginoon na iligtas yung tao. Kasi baka mangyari ng Diyos, ba't mapumatay si Kristo? Pwede naman iligtas diretso sa langit, pero hindi ganun may proseso. Okay, kaya lang sinasabi niya, Apostol Pablo, na kung saan, hindi niya tinanggal, andun lahat ng pagkabuo ng isang Diyos, yung kabuuan ng isang Diyos ay nakikita sa anak para i-reconcile yung church. Sa pamamagitan ng, to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven. Yung things on heaven, sabihin natin yung para sa atin yung promises. Okay? Ang sabi ni Christ, I will go to the Father in a prepare place for you. O yun ang things. Para sa atin yun. Ano? And the things on earth. Ano yung things on earth? Lagyan natin ng konsiderasyon. Yung kaluluwa natin. Yun ang di matibalo-balo niya ang Diyos eh. Di itikit kita na eh. Diyan kararawa tayo sa lakad tayo. So, ano yung reconciliation? Through iti tao, kinigan, balang langit, kantinyan tayo, through Christ. Okay? Pero paano? Ang sabi dito, mga kapatid, things on earth or things on heaven by making peace. So, ito, peace. Tayo sa pamagitan ng through His blood shed on the cross. Ito yung pinaka-importante na topic. Atonement. Sacrificial. Substitutionary atonement ni Christ. Dito importante ang kitaan tayo. Diyan tayo nga sa ating karumihan, niyakap niya tayo. Babaan tindahan ni Kristo, di ay. Awaling naramit tayo, darugin tayo talaga. Palagbasong tayo tao. Nang abay, wala na, Redeemer of the Church. So, over the church, leader of the church, founder, then Redeemer. Dito sa last verse na ito, ito yung sama kanyang dugo. Tinubos niya ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kung alleged fullness, ano yung kabuuan ng isang Diyos para maging tao, i-accommodate yung tao para itubos ang kanyang minahal before the creation of the world. Yun ang kanyang church. So, He is the Redeemer of the church. May proseso. Kasi yung blood na yan, sa Old Testament pa lang ginagawa yan eh. Yung atonement ng tupa. Kalapati. Depende kasi sa status ng buhay mo sa Old Testament. May mga degree yan. So yung kukunin nung pare, yung dugo, para so Ark of Covenant, para i-alay, i-offer doon sa Ark of Covenant. Yun yung atonement sa kanilang panahon. Ngayon, yung dugo ni Kristo, siya mismo yung nai-alay. At hindi sa templo. Sa templo, sa heavenly tabernacle. Kung babasa nyo sa Hebrews, yun yung templo. Doon niya inalay ang kanyang dugo para ma-please si Father. Ma-please si Father. Ialay niya, inialay ang kanyang dugo para tubusin tayo kay Satanas. May mga ganun eh. May Satanas daw? Hindi. To please the Father. Insalakan na tayo ni Apo Diyos, ni Apo Yesu Cristo, ni Satanas. Satanas ka? Ungat ni Diyos. Wrath of God, doon tayo sa liligtas ni Kristo. Para ma-please si God, in-offer niya ang kanyang anak para ma-please ang kanyang ama. Para sa atin. Yun ang Redeemer. Peace offering, biblical peace offering, yung kasi ang requirement to please God. Yun ang requirement ng Panginoon ng Old Testament. Shedding of the blood sa mga Israelita. So, hindi na animal. Si Kristo na. Amen? Siya yung tubo sa atin, sa kanyang dugo. Sabi dito, through His blood shed on the cross. Cross.
Kipros na Kalbaryo. Diyan di may isang itigyaman ng kapsat. Tatlo kita kami ng kapsat. Diyos diyan, hanhain ni katipag ka Diyos na alad diyan. Andun lang, sabi ni Pablo. Hindi na tinanggang, andun lang. So, yun ang makita natin kay Christ na pagka-supreme niya. Although God siya, eternal God. Pero sa ating tao, as a subject of learning, yan ang dapat natin tignan. Ating tayo niya nag-aaral. Dati itag subject itag nababuan tayo no anya iti karakter niya ako Diyos, i-attributes na di kas ano tayong salaman. Dati kita ti intend natin niya tayo nga subject ng parte tayo, counterpart tayo niya. Tayo salaman natin. Tinubos niya tayo. So lahat ng bagay na yan, sana mga kapatid ay panghawakan po natin at patuloy po tayo na mag-aaral ng kanyang salita. Purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. Dahil may isang yaman kini ako Diyos, nagdamas tayo ng sitwasyon, nagdamas tayo ng gimong, may isa, nagyaman tayo matibiyag, nagdamas church leaders tayo, bahan na nakinyada, awan tayo mat. Hindi may sa Diyos na ako Diyos, sabay sila ako awan talaga. Awan iti. Yung yaman kaya ang Diyos na usap na mo. Pastor Lucas na Bishop, na Marsana, dahil iti pudpud nga concern, dahil iti pudpud nga advice, dahil iti pudpud nga guidelines, iti yan ako. Haan na tradisyon, haan na panglakayin. Iti spiritual talaga. Tulad ni Glory. Kararag tayo, ako Diyos, manay-dayaw pa, salamat na natin ang palagi. Nagyamang kami iti ayat mo, nagyamang kami iti biyag, kan bigsamanan, iti aldaw manan, nagyamang kami iti sasaom. Dadawatan mo yung lanta, ipamindisyon mo ako. Sana Panginoon ay tumako sa aming kaisipan at sa puso Panginoon para mamuhay namin. Na ikaw rin ang magbibigay ng lakas Panginoon sa aming pamumuhay sa anumang sitwasyon, sa trabaho, sa bahay, sa pamilya, sa lahat ng advocacy at lahat ng pangarap sa buhay. Salamat po Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen.